Sir? Sir, excuse me. Question for you, sir. Kayo po ba si Pio Balbuena? Opo. Sir, nag-interview po kami ng mga successful people for the younger generation. Baka pwede po kayo may interview kahit sandali. Pwede. Ikaw na mapanood kita. Mga tropa ko na-interview mo rin eh. Opo, sir. Opo, sir. Kayo naman po kahit sandali lang. Sige po, tara. Para po sa mga hindi nakakaalam, sir, ano po yung industry natin? Nasa entertainment industry ako at saka merchandise, mga caps. Pagdating po sa Caps, ang brand name natin ay Tambay, no, sir? Totoo po bang galing tayo sa Tambay dati? Oo, dati akong tambay. Actually, doon nagsimula yung branding namin kasi puro kami mga tambay dati na inaabot yung mga pangarap namin. Tapos sabi ko, gawin nating brand ng caps yan. Mga fan kami ng vintage caps. So, ginawa namin ganun. So, ang ginawa natin, sir, we turned something negative into positive. Oo, ganun. Kasi parang hindi naman lahat ng mga nasa squatter tsaka lahat ng mga tambay walang pangarap eh. Marami rin sa amin, mga wala lang opportunities pero gusto talagang makaahon din sa kahirapan. Hindi lang to brand, sir, movement tong ginagawa natin. Yes, movement siya. It's a reminder na hindi ka dapat mawalan ng pangarap kasi yung opportunity, hindi mo naman alam kung kailan siya darating eh. So, pwedeng hindi pa binibigay sa'yo ngayon yung opportunity na matagal mo nang pinagdadasal pero malay mo bukas bibigay na pala. So kung tumigil ka ngayon, paano na yung bukas? Ang ganda nun, sir, no? Wala talagang titigil. Basta abangan lang natin kung ano yung plano sa atin ng Panginoon, no? Tamang timing lang talaga. Sabi ko nga ang magbibigay ng opportunity yung Diyos pero yung kilos nasa tao pa rin eh. Kasi minsan, binigay na sa'yo yung opportunity, hindi mo naman kinilusan. Minsan naman, may mga tao namang kilos sila ng kilos, sipag sila ng sipag, pero wala yung opportunity. So pag nagtagpo yung sipag at saka yung opportunity, feeling ko yun na yung resulta talaga na todo eh. Tama yun, sir, no? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan, mismo yun. So next question naman po, Sir Pio. Pwede niyo po ba kami bigyan ng isang secret para maging milyonaryo dito sa Pilipinas pag galing ka sa Tambay? Wag na wag kang hihinto talaga. Kikilusan mo para maging swerte yung opportunity. Pero at the same time, wala pa rin sigurado. Wag ka pa rin mag-e-expect na akala mo kinilusan mo tas nandun yung opportunity. Isang tulog lang paggising mo, sobrang milyonaryo ka na. Hindi. Kasama dun syempre yung mga hindi nakikita ng mga tao. Behind the scene, yung mga sakripisyo, yung hirap, yung pagod. Dapat alam nyo rin yun. Kasi minsan yung napapanood lang natin yung resulta na eh. Diba na, milyonaryo na si ganto, mayaman na si ganyan. Pero hindi na natin nakukwento kung ano yung hirap na pinagdaanan nun eh. Proseso, yung proseso. So, dapat anticipated mo na okay, mangangarap ako, pero dapat alam kong mahihirapan ako ng sobra at dapat ready ako rito. Ngayon, kung hindi ka pa ready, alam din ng Diyos yun. Kung hindi ka pa ready, hindi niya pa rin ibibigay muna sa'yo yung opportunity na yun. At saka sabi nila, sir, wag mo mamahalin talaga kung ano yung mga narating ng mga tao sa taas, no? Mahalin mo talaga yung proseso, yung hirap na pinagdaanan nila. Yun dapat yung minamahal natin. Mismo, kasi dun ka matututo, dun sa proseso. Yung resulta, celebration na lang yun eh. Opo, tama yun, sir. Tama po. Pero sir, nakilala po tayo sa film industry. Pero bakit po nag-diversify pa po kayo papunta sa Tambay Caps? May ganito akong ugali, no? Na kapag hindi namin nakukuha, gagawa na lang kami ng paraan. Ibig sabihin, parang sobrang tagal naming mga tambay na nagko-contents. Bihira yung mga naniniwala sa amin o yung mga brands, no? So, kung walang brands na maniniwala sa amin, time na nagsisimula kami na lang gagawa ng brand. Parang hindi brand-friendly pag tambay eh. Yung term hindi mo madumi pero masyadong pangit tignan pag salitang tambay. Diba? Tungkol yan sa walang pangarap, mga walang kwentang tao kung tawagin nila. Shift ko siya into something na positibo. Kung walang brands na maniniwala sa amin, kami yung magiging brand at kami yung gagawa ng brand. So kayo na lang din yung nagtutulungan dyan? Kami na lang. Para may angat mismo yung sarili nyong brand or yung brand na gusto nyo? Tapos eventually, nung nakita nila gumagana na, diba, may mga brands na naniniwala. Kaya doon kami grateful kasi gumana talaga yung mga pangarap namin nung kinilusan na. Nasa film industry pa rin naman tayo hanggang ngayon. Tuloy-tuloy pa rin. Gumagawa pa rin ako ng mga pelikula. Tuloy-tuloy pa rin yun. Ano po ba sa tingin niyo yung common na ugali na meron dapat ang isang director tapos meron din ang isang business owner? Pinaka natutunan ko doon is leadership. Kasi bilang director, kailangan maganda yung pag-lead mo para mapabilis yung production eh. Ganon din sa negosyo eh. Nasa leadership mo yun eh. Kung bumabagal yung mga tao mo, maybe dahil yun sa leadership mo. Kasi responsibility mo yun eh. Kung may pagkakaparehas ang pagiging director at ang isang pagiging negosyante, leadership. Tama yun, sir, no? Kasi pagdating sa film, kung ano yung output nyo, reflection yun ng director. Tapos ngayon naman sa business owner, kung ano yung produkto nyo, reflection yun ng business owner. Tsaka kung paano mo pipiliin yung mga taong magagaling, di ba? Dun sa production mo. Isa yun sa mga mahihirap na gawin na. Sakto, nataon na lahat yun, kaya kong gawin lahat. Sakto yun, boss. Balik tayo dun sa issue ng tambay na brand, no? Paano po natin na-handle yung criticism and still be on top of your game, sir? Honestly, nung una hindi ko alam talaga siya i-handle. Hindi naman ako negosyante. Bago sa akin to. Rapper ako, nag-aartista ako, gumagawa ako ng contents and pelikula. So yung pagiging negosyante, hindi talaga siya sa akin. So nung dumating sa akin yung criticism na sobrang dami, na parang lahat na pala halos ng buong Pilipinas nakatingin sa akin, honestly, na-stress din ako. Naapektuhan kayo, sir? Naapektuhan ako, oo. Pero siguro part pala yun ng process na preparation para sa akin. Kasi kung hindi ko kayang i-handle yung stress, paano ko pa i-handle yung success, di ba? So yun na lang siyang inisip ko. Hanggang sa nalabanan ko yun, mas in-enjoy ko na lang yung proseso na tinanggap ko na hindi lahat ng tao magugustuhan ka. Doon na, nalampasan ko na siya. Totoo yun, sir, no? Lalakas talaga yung loob natin kasi magiging mindset natin, no? Lahat ng challenges na dadaan sa atin, lahat yun may reason na talaga. May reason na. So parang ganun talaga yun. Isa pa na iniisip ko pagka meron dumadating na problema sa akin. Parang minsan yung problema ko, sapatos, yung
iba nga walang pa eh. So parang minsan may darating sa atin na problema, mas malala pa naman yung problema ng iba, di ba? Kumbaga, bakit ka susuko, lumabang ka lang. Tama yun, sir. So last question na lang po, Sir Pio. Any advice po for the younger generation or sa mga viewers natin na gustong mag-succeed sa industry na gusto nilang pasukin? Kahit anumang industriya yan, tanggapin mo na hindi madali yung papasukin mo at walang madali. So dapat anticipated mo na mahihirapan ka talaga at kung ready kang mahirapan, kaya mo yan. Ang ganda nun, sir, no? Naging honest tayo sa mga viewers natin, no? Hindi talaga madali na mag-succeed sa industry na gusto nilang pasukin. You have a wonderful advice, Sir Pio. So Thank you so much for Full that. of diskarte. Salamat. Salamat po, salamat. Pleasure to meet you po.